Hindi lang sa pag-ibig, kundi pati sa pera. Naloko ang isang byuda sa Davao City. At selos naman ang tinitingnang motibo sa pamamaril sa isang lalaki sa Cagayan de Oro City. Ating saksihan. Yun siya na, I miss you. Yun siya na, I'm dying for you. Sa ganitong matatamis sa salita, nahulog ang 70 anyos at 2 dekada ng byuda na si Lola Annalyn. Hindi niya tunay na pangalan. Disyembre noong nakarang taon daw niya, unang nakachat ang nagpakilalang US citizen. I'm going to the Philippines to marry you. Pero ang kachat ni Lola, sa kanya pa humingi ng pamasahe papuntang Pilipinas at babayaran daw niya ng triple. Pautay-utay na nagpadala si Lola na umabot hanggang 68,000 pesos. Nang hingi pa ito ng dagdag na 30,000 pesos pero napansin ng apo ng biktima na ang pinapadalhan ng pera sa Pilipinas ang address. Ang sabi ng kachat, address ito ng ahente niya sa Pilipinas. Dili ko gusto masayang ang kwarta banana. Sige, search na ko. Tapos mutual friend mo siya sa akong barkada dati na tattoo artist. Karon so akong gi-chat akong barkada na tattoo artist na kaila ba ka ni katong lalaki. Siya kay yara daw tong kauban sa tattoo. So ako di man agent. Kaya nitong Lunes, nagsampa na ng reklamo sa Regional Anti-Cybercrime Unit 11 ang Maglola. Ayon sa pulisya, na-scam si Lola Annalyn. Pag once po yung inyo pong kachat ay nag-demand na po ng pera at gumawa na po ng mga kung ano-anong dahilan, mag-isip-isip na po tayo. Iniimbestigahan na ito ng pulisya para mapanagot ang suspect para sa posibleng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa Cagayan de Oro naman, nagtamo ng sugat sa hita ang 27 anyos na lalaki matapos siyang barilin malapit sa kanyang bahay. At ang may gawa raw nito, ayon sa pulisya, kaibigan ng biktima. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima na hindi na nagbigay ng pahayag. Pinaghahanap naman ang suspect na tumakas matapos ang pamamaril. Selos ang tinitingnang anggulo ng pulisya matapos mapag-alamang ang kinakasama ng biktima ay dating nobya ng suspect. Sinampahan na naman ng reklamang physical injuries at sexual assault ang suspect na nangmula siya umano sa 7 taong gulang na lalaki sa Lapu-Lapu City. Pag-amin ng 25 anyos sa suspect, nasaktan niya ang bata pero hindi raw niya ito ginalaw. Nagsisisi at nagmamakaawa sa magulang ng bata ang suspect na huwag siyang kasuhan. Hindi na nagbigay ng pahayag ang ina ng bata pero nanindigan ng bata sa kanyang alegasyon. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.